Nagbigay ng taus-pusong suporta si GMA sa panalalakay ng gerang agresyon ng US laban sa Iraq noong 2003. Ang pagsuporta ni Arroyo sa digmaan ni Bush ay naglagay sa panganib mahigit 4,000 na migrante manggagawa sa Iraq. Noong binihag ng mga Iraqi si Angelo de la Cruz at pinagbantang pupugutan ng gulo kung hindi i-withdraw ng gobyerno ang kanyang sundalo. Umilaw sa Migrante International at ang mga kasapi nito sa iba't ibang bansa kasama ang malalaking organisasyon gaya ng bayan para persahin si Arroyo. Nagtagumpay ang taong bayan ng i-withdraw ni Arroyo ang sundalong Pilipino sa Iraq at pakawalan si Angelo de la Cruz. Napilitang tanggapin ni Arroyo ang galit ng amo niyang si Bush kaysa harapin ang galit ng mamamayan na maaaring magpatansik sa kanyang pwesto. Pagbat na rin ng pagnanakaw ng pondo ng OFWs ang administrasyong Arroyo. February 14, 2003, noong panahon na pinirmahan ni Arroyo ang Executive Order 182 upang ilipat ang pondo ng OWA, Medicare sa PhilHealth. Nung napasakamay na ng Migrante Sectoral Party ang kopya ng nasabing order, agad na inilantad ito na sudunsad ng protesta sa Hong Kong. Nung pumutok ang digmaan dulot ng pananalakay ng Israel sa Lebanon, nalansad ang kupal at pagpapadaya ng gobyernong Arroyo sa mga OFWs doon. Bilang ikalawa, sa pinakamalaking bilang ng mga mamayang dapat ilikas, hindi agad nag-repatriate ng gobyerno ng mga Pilipino doon. Sumabog pa ang skandalo ng korupsyon ng pera sa OWA. Mahigit sa 30,000 OFWs doon, 1,000 lamang ang nag-repatriate ng gobyernong Arroyo, kumpara sa 3,000 ng International Organization of Migration sa loob ng isang buwan. Mahusay sa pangingikil ang gobyerno ng migrante, sa mga migrante. Tuloy-tuloy ang panunungala nito ng dagdag singilin tulad ng pagtataas ng passport, authentication fee, double taxation, persarang pagbabayad ng SSS at iba pa. Bago nito, arangkada ang e-card bilang negosyo ng OWA para